Okay, so si Attorney Claire kasi, nakilala namin siya anong debate ni Fiscal EJ. Wala naman kaming beef dyan, pero dati kasi may mga yung kabilang parlor na kalaban ni Melo Yap, mga dati nakasali siya doon. Ngayon kasi parang X na yata siya doon, pero thing nila yan eh. Okay naman ako kay Attorney Claire kasi di ko naman siya kilala personally, pero sana makapag-meet kami. I think nilalakad ko yung mga kailangan gawin para ma-meet siya kasi very busy siya eh. Anyway, ang storya dito kasi, binanatan niya si Pia Cayetano. Hindi naman kayo nangamusta. Okay, so i-explain ko lang dun sa mga iyakin na DDS ha. Bakit ganyan yung style ni ano dyan? Ni Attorney Claire. Eh di ba sa palasyo siya nagtatrabaho? Hindi naman siya nagtatrabaho sa capacity niya as palace secretary. She is talking as a vlogger with a law degree. Okay, so si Attorney Claire siya, the vlogger dito sa ano na to, sa galaw na to. You can just imagine, kunyari si Sir Rafi nasa RTIA, di ba, nag-aayos siya ng mga problema ng mga pamilya doon or yung mga nagrereklamo doon, tinatry niyang resolbahin. Ganon lang din dito si Attorney Claire, kaso nga lang yung opinion niya medyo broad or medyo makulay. Takot ako sa pag-approve niya sa trabaho at operasyon ni Sergeant at Arms Aplaska. Okay. So ang pinag-uusapan nila dito kasi yung recent failed attempt ng ni Pia Cayetano na magpaawa dun sa sitwasyon nila. So siguro napanood niyo na yung mga clips noon. Tuloy na lang natin. Ginawi niya doon sa mga minority. Hindi naman kayo nangamusta. Ayan, gaslighting daw yon, sabi ni Attorney Claire, which is my point naman siya kasi nga hindi naman required na kamustahin ka ng kahit sinong tao kung nagkaroon ka. Alam mo, kahit katrabaho mo eh. Kasi, unang-una, naka-livestream naman kayo lahat doon eh. So, nakikita namin lahat kung ano yung sitwasyon no. So, bakit pa, miski yung mga katrabaho nyo, bakit pa kayo kailangan kamustahin kung pwede naman silang tumingin ng cellphone nila, di ba? Alangan namang magpa-star ka pa doon. Oy, pare, kamusta ka na? Pag di ka nag-reply, ikaw pa yung mali, di ba? Takot ako. And one more thing, wala ako sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin. Oh, di ba? Mga clear. May gaslighting. Correct, gaslighting nga. I agree. Si Senator Alan ang nag-approve ng operasyon ni Aplaska. Okay, exactly. Tandaan na, balikan nyo yung Jessica Soha reports na interview niya kay Bato de la Rosa. Inamin ni Bato doon na galing sa bibig ni Bato, sabing gano'n ni Bato de la Rosa na siya daw yung tawag mo rito, siya daw yung siya daw yung nagplano, 'di ba? Siya yung nagdala ng van or siya yung nagpapunta sa kanya. Essentially, siya yung nagplano kung paano papuntahin doon si Bato, 'di ba? Kasi obviously, meron naman talagang warrant of arrest. I think everyone in the Philippines know already na kaya nagtatago si Bato is because meron ng warrant of arrest, 'di ba? Or let's say nasa 50-50 'yon, i-risk mo pa ba? So, confirm lang nung nandun yung NBI at iniintay siya kasi nagka-tip na papunta siya na meron talagang warrant of arrest, di ba? So, I'm just saying sa inyo, lahat ng kaguluhan na to is started from Alan Peter Cayetano. Now, nagda-damage control na lang sila. Tinatry nilang ikalat yung ipahid sa maraming tao yung problema. Ngayon, yung minority, hindi kinamusta. Napaka-minor niyan on the bigger scale, di ba? We should try to, kailangan nyo kasing tignan to on the bigger picture eh. Wag lang dun sa mga ganitong padrama na nagre-redirect dun sa sa kwento. Aplaska na merong aarestuhin, mag-lock and load, lumabas sa Senado, buksan ang pinto, at mag-warning shot. At nag-livestream sila. Wag mong kalimutan yon. Yun yung habang nagpuputukan, naka-livestream lahat ng majority, di ba? Miski si Mark Villar, kailan ba nag-livestream yon ng out of the blue, di ba? Si Camille Villar din, tapos si Amy Marcos yung parang nag-shorts siya, nagre-reel siya na walang kakwenta-kwenta yung acting niya. Para sa akin, acting talaga yun eh. Kasi if you really fear for your life, talagang makakaripas ka ng takbo. The first thing that you wanna do is to get to a safe spot, di ba? Or to get out of the building. Kami nga nasa labas kami noon eh nung Senate
ng GSIS building. Nasa labas kami, kasama ko sila Lovely doon and yung mga ibang pink vloggers, and then yung pumunta pa ako sa DDS camp para makipagdebate. Pero hindi ko naramdaman na nung naramdaman ko na magkakaproblema na, umalis na ako. Ano yung pinopoint out ko rito? Ang pinopoint out ko rito, mga Lods, na nasa sayo talaga kung gusto mong protektahan yung sarili mo, hindi ka mag-i-stay doon. Pero anong ginawa nung majority? Nagstay sila doon tas nag-livestream sila. Nung nagpuputukan, naka-livestream sila or right after that, hindi ba dapat ang unang yung gawin is umalis kayong lahat? Kasi parang talagang naniniwala ako talaga dun sa idea na scripted siya. Kasi parang scripted talaga, oh. Tapos ngayon, yung mga dating miyembro ng majority, definitely referring to the minority, hinahanapan niya pa ng kamusta Putas. kayo dyan? Oo. So bakit yun yung angle nila? Kasi nga they are trying to maganda yung conclusion dito ni Attorney Claire dito. Hindi man lang kayo nangamusta. See? So ngayon, itong style na to, mga ka-clear, pag nadinig ng taong bayan na hindi magiging mapanuri, ay, oo nga, kawawa naman sila. Kasi hindi sila kinamusta ng minority. Siguro alam ng minority may mangyayari. Oo nga, exactly. So parang ang lumalabas niyan, parang may in cahoots din ang minority doon sa insidente na yon. Tandaan natin na yung NBI there sabi ni Pangulong Marcos, was not really to serve the warrant kay Bato. 'Di ba? Or 'di ba natapos na yung insidente? 'Di ba natapos na yung insidente? Di dapat okay na. Wala nang mangyayaring kakaiba dapat. Pero anong nangyari? Kinabukasan, hindi ba tumakas si Bato? Tumakas si Bato doon sa building na yon. So talaga kung may handang minority doon, ibig sabihin, okay lang na tumakas si Bato doon? Actually, in a bigger picture, parang mas magandang wala doon si Bato para magtuloy-tuloy yung mga bagay na dapat patuloy. Kasi can you just imagine nandyan si Bato? Ibig sabihin, laging may reporter dyan. Laging siya yung pinag-uusapan. Laging siya yung center of attention. Laging may threat na pwedeng pasukin ng Senate ng kapulisan at anytime. Lalong-lalo na ngayon na binran na siya ng fugitive ng batas, di ba? That is the status quo ngayon ni Bato. He is to be arrested pag merong on-site, kapag merong arresting officer na malapit sa kanya. Oh, paano ngayon yung sasabihin nyo dyan? Kasi yung TRO niya nabasura, and DOJ said that anyone, any PNP or NBI could arrest him, any valid arresting officer. O paano gagawin natin yan? Di ibig sabihin, magandang wala na lang siya doon para wala ng gulo, for the peace of mind ng lahat ng tao. But then again, hindi ba dapat ang tamang gawin ni Bato de la Rosa nung simula pa lang ay sumuko na para wala ng problemang ganito? He said it himself. Gusto niyang samahan si Tatay Digong, and nakita niya na hindi pala daw magkasama sa cage. Diyos ko Lord, yun yung pinoproblema mo? Kasi ganito yan eh. Hindi naman kasi parating ang maghahari ay yung, or hindi parating ikaw lagi yung tama. Minsan talaga hahabulin ka ng batas. At ayan yung nangyari. Parang karma to the fullest yung nangyayari ngayon sa mga DDS eh. Pero anong ginagawa nila? Imbis na harapin nila to, pinapagulo lang nila lalo yung mesa. Ngayon si Pia Cayetano iyak ng ganyan nung isang araw. The Senate is under attack. Who was attacking the Senate? Exactly who? Even the NBI was not in their tactical gear para hulihin si Bato. Actually, kung titignan mo nga, outnumber ng OSAA at saka ng mga nung military na nakatoka doon sa Senate, yung NBI eh. So how can they effectively arrest Bato? 'Di ba nga nakikipagkamayan pa siya doon sa police na any officer, basta alam na may warrant of arrest si Bato, can arrest him, pero nakipagkamayan pa. Ibig sabihin, during that time, effectively, yung warrant of arrest ay nasa limbo pa yung status doon. Pero ngayon kasi napaka-definite na eh.
Ang problema kasi ginawa nilang ginawa nilang playground ngayon yung Senado. Ginawa nilang circus, ginawa nilang political tool nila para i-push yung mga agenda nila. Kaya dapat kayong taong bayan, anuhin niyo na lang. Palagpasin niyo na lang tong impeachment trial na to. Tingnan niyo kung ano yung ebidensya, tapos magsuri kayo. Kasi obviously naman, most likely the case, mananalo si Sara Duterte dyan. Kasi marami siyang kupal na kakampi. Yung mga kupal na kakampi na yun would always vote in para sa political career nila, sa self-interest nila. Baka sabihin nyo, nakalimutan ko yung flood control. Hindi. Abangan nyo yung mga kinasuhan na ng ombudsman. Tapos sila yung pasingilin nyo kung hindi nagawa ni Pangulong Marcos, yung pinramis niya sa inyo nung last year, nung 2025, di ba? September 2025 yun. Naalala ko pa rin yun. Never forget what you are owed para masingil nyo sila. Hindi porke hindi pinag-uusapan yun, ibig sabihin nakalimutan na. These are all distractions kasi, yung mga ginagawa ng DDS, yung mga ginagawa nitong mga Cayetano siblings na puros katarantaduhan. Wag niyong tulugan mga lods kasi once na tulugan niyo yan, once na makalimutan niyo yan, wala na yan. So kailangan panagutin ang dapat panagutin regardless ng kulay. O yun lang, salamat Attorney Claire.